usa ka tao nga porsigido sa food production through agriculture. Unya nahimo ning vice mayor sa usa ka lungsod sa Leyte. Unya karon chairman sa Filipino Cebuano Business Club, FELCIB, diya sa Pikas Linya, si businessman Ray E. Kaluoy. Sir Ray, good morning. Good morning. Yes, sir. Good morning, Elias Eli Bakiro, ang kanhing mayor sa Maribohok. Balilihan, Aw, oy. Balilihan, oy. Balilihan. Sorry, kaya ang sa Maribohok, ang ato ba amigo nga si John Ibasco. Kuana, lungsod na ni Junix na palihakan. Mo, di ay. Ayaw. Now, Ako po ng kababayang silingan sa among dito sa Valencia, Bohol. Okay. Unang pangutana, Boss Ray, from the businessman's point of view, naunsa ng ekonomiya karon? Sa una, sa wa pa mo gawas tong last quarter, di ba, nagisgota nga gipurkas na to nga negative gihapon. Ha? Kaya di ba, niingon ko nimo nga atong last quarter nga ang November nga supposed to be nga dunay mga event like atong kalagkalag, nya wa ta ka celebrate sa kalagkalag, wala ta ka gasto. So ang ekonomiya na apike pag-abot diri sa Disyembre, dili pug kaayo ka kuan tungod sa mga certain mga granular lockdowns, uban nga mga faktor, wa ka biyahe sa tourism. So lakod pa storya, ang last quarter na register og 8.3 negative sa GDP. In all, the whole year was 9.5%. The lowest in terms of contraction sa economy sa entire Asia, sa major economy. Bastilan. Entire Asia, gisgotag entire Asia, mas apel ang India. So kita mo ay pinaka bagsak sa ekonomiya. Pastilan. Now, unsa man ta karon? Economic recession or economic depression? Napata karon sa technically economic recession. Kaya ang recession may tabo na siya sa successive 3 quarters nga negative. Technically recession ka. Unya sa Pilipinas wala dili lang 3. The whole quarter. The whole quarter? The whole quarter sa 2020. Nag-negative. Okay. I will enumerate. Okay, In please. first quarter, negative 0.02. Bisan pa og diri na ta sa half sa March nag-lockdown. Pero naka-register na daan og 0.02 negative. In the second quarter, 16.5 negative. In the third quarter, 11.5. Unya, ang last quarter mo tong 8.3 negative. Unya, imo nang i-average, imo nang ikuanon, so ligawas og 9.5 something ang negative GDP. Ang pangutana karon, this year, mas dako ba or mas okay ba karon kaysa compare sa last year 2020? Ang akong ingon nga sa first quarter of this year is down gihapon. Why? Tungod kay katong 2020 Enero nga to sa Marso, wala man to ang lockdown na to diri raman sa March. So karon sumpay naman gikan sa atong pag-lockdown, sumpay naman So I would expect nga sa first quarter of this year, akong gitimbang-timbang nga mo-trap ta og negative mga 7. Negative 7. Negative 7. Nga naman, eksakto katong giingon ni Secretary Piña, katong wala pa siya mo resign at nida secretary. Kaya mao maginay mag-dictate gud sa magkuan sila sa ekonomiya. Sakto tiyang gingon mo tong na-resign to siya, kay ang iyang i-suggest nga samtang mag-lockdown at that time April, May, magtrabaho ang government project. Kay importante man kayo ang government spending to
accelerate or spur the economy in terms of spending. Oo. Oo. So wa man motong ni murag na nakuan siya wala siguro makuan wala makarid ang iyang suggestions. Oo. Ayun sa tanawa. Pag second quarter dako kay bagsak. Eksakto dito si Pernia nga na iya na to na porsi nga ug i-lockdown na to ni ayo i-lockdown ni construction kay naaraman na sila din niya i-control lang ni i-manage lang ni nya may ni kay walay traffic samtang magtrabaho sa mga tulay mga kalsada kay lockdown gud. So diya makita nga di lang COVID-19 ang problema kundi ang wrong decision sa atong mga leaders. Definitely. Tanaw ni mo na ang kuan, tanaw ni mo kung kuanggol ang leaders, kuanggol po ang result. ang muna gitawag og no goal, kuanggol. So, ug tanaw ni mo ang mga statistics sa mga Asian countries. Kita may pinakaubos. Ang ilahang gisid nila, gitanaw nila ang both sides. The both sides of the two sides of the coin. Yes. Mura man di ka mao atong mga leaders. Dili man ka kuan ang politiko is just only managing people. They're not managing economy. Ang nasa isip unsa ang pagka-komisyon ra mura. Mo nay problema. Kay ang atong mga politiko dili sila master sa economy. Tinod. Bisan sa local economy dili sila master ana. Wala sila pagpabaw unsaon pag-raise sa income and then how to increase the income. Ang ilang naibalaan nga ang pag-increase sa income pag-impose sa buhis. Mao na pag-impose na to buhis, increase na to ning buhis, aron mo increase atong local income. Bitaw Na duha pwede man ang gobyerno, duha man na ang role sa gobyerno kanang corporate ug ang service. Pwede ang gobyerno mo act like a corporate. Tinood. Di ba? So pwede without imposing additional taxes. Like maghimo sila mga nindot nga park. They invest more on the park na mga kuan and then magkuan sila mga entrance fee ana. Di maka-generate og local income ang government. Tinood. Yun ana. Yes. Di kay mag-impose lang sila dak sticker pay. Unsa pa na dihang mga daghang pipi. Sanitary pay. Garbage pay. Napay delivery fee. Ay sus mo ng Philippines na ta. Wa man kunoy makurap kung way mamayad. Mao lagi na ang ato na ganing gi-suggest nga gani katong mga niaging paghantod karon na sige pa man ang mga renewal ang mga business permits kay ang uban gi-extension man supposed to be January 20 ra ang deadline pero gi-extend nila tungod ining atong sitwasyon. So supposed to be ang ilatang himuon doon na tayo planning before pa nga COVID man so ato ni online. Pag online ato ning ato ang mga renewal of business registrations. Pero expect nga this year economy is worse. Pastela. Why? Tungod kay masamot nga bisan pa og ang atong provincial government ningon nga wala na mag-require og mga unsa na kanang acceptance letter sa mga travelers. Diri sa kunwanhi sa probinsya sa Cebu. Pero kisa may moanhi nga gikan kas Bohol kami gikas Leyte ug gikan sa Mindanao nagbalik nila i-quarantine man sila. Ganina pala nag-istorya ko sa negosyante nga akong kauban taga Mindanao. Isa nga ari na diri Cebu bay. Wa nay kinahanglan og kuan kanang letter of acceptance pwede ra katag ticket man mo na. Nga nindot diha pero nagbalik na mo dire sugato may ambulansya. Quarantine may 14 days. Unya pila may mawa na to ang 14 days. Ngira ato negosyo ini. Unya di la ba mga doktor ang nag-order no? Mga pipitsuging bugok. Ha? Mao na problema na to kay ang mga doktor unta mao'y mo frontline kaysa mga pipitsuging bugok nga na diha dili unta na mga na
number ang mga medical health expert murag maminaw sa mga politikong way kalibutan sa Bitaw, problema. Murag no? listener na lang ba? Election- Election ang politiko nga way kalibutan ining mga COVID no tay maminaw. Election issue la ba kuno na boss Re kanang mga local officials nga nangurakot sa bugas, ayuda, nangurakot dire, nangurakot dito. Election issue na. Oh. Definitely. Election issue na daghan jud ang magani ang mga tao karon nagwat-wat naman lang ni og eleksyon na. Magani mga kinsay managan. na mga appointed officials da sa City Hall, managan kuno councilor, bullshit nila. Wala. Mao magunay problema ngano nga naay korupsyon. Kay kanang mga tao nga nag-interest og panagag public service o kanang eleksyon, mao man ay mangurakot. Mao na Kay kay mag-anda man na sila funding. ipamalit og buto. Ipamalit og mga tarpaulin. Bisan pag dili mamalit sa nagboto kanang na magasto man gihapon dugga. Mugasto gihapon ka kay limang kanang mga meetings, pagkaon, plite, gasolina, tarpaulin, mga kana lamang mga gastuhan. Kana lamang usa ka semana kuno padong na sa eleksyon, moingon nga kining 5,000 ako ning sweldoan. Ma? Di sa to pa ang 5,000 butar nila nimo. Mo na nga during election ang ekonomi mutaas. Mutaas ang GDP sa during election. Nagumas election ba mutaas. Tungod kay grabe ang election spending. So aron mo abot ang gaba po daning mga kurakot, dili lang unta mo butar ang mga tao. Mao lagi na. Unsa man lagi ni nga ang ato mga tao wa pa maedukar ini. Wa pa maedukar ba nga ang ilang siguroon kana mangion nga namagunay mingon nga para gyapon sa kinsa itong butaran. Bitaw. Urakot man gyapon, urakot puta. Mangwarta puta, warta sila. Kaingom nila nga kausar ganin ning amo kada eleksyon kanang inyo mga politiko, ura kalos kada adlaw. Ano maingon sila nga kuan kuno ang kanang sana paon nya iluwa ang taga. Naapoy mukaon og paon, mukaon og taga. Mo na sila na apel. Way paki ba? Naapoy daghan yon kana mga daghan na pa magigihapoy mga illiterate. Daghan pa na. Daghan pa nang kanang guyuronon. Daghan pa na, napa na. Unya kana mga edad-iraran nga maglisod na tan-aw, makabasa. Patakan na nitong shit dito. Naiban magdagkopya. Kopya ko na po nila. Ay, lisod pa ang ato ang kuan. Ang ato ang sitwasyon sa atong panggobyerno din kay bata pa kay ta ba. Bisan gani kuno sa mga senator, congressman, og congresswoman ka nga wa kay file nga wa kay house bill gi file nya wa kay napasar dili na kaangay butaran. Kay ang resulta ang nahitabuan na sige lang kag pangwarta. Mao bitaw nang daghang mga isyu anang sa COVID kanang PhilHealth nga na kay daghan sa naka-benefit ana. Pero mo ko nga nagtigom na ba? Pero niingon magud sila businessman Ray Kaluoy nga ang PhilHealth 15 billion makuno estimated na di man kuno unta to mahitabo og wa pa makigkonsabo ang mga unscrupulous nga mga doctors, greedy hospital owners, mga way konsensya nga crematorium owner, ingon na ba? Dili kana mo na corruption. Actually ang corruption it takes to tango. It takes to tango dili man mahimong corruption, di wa may corruption nga ikaw usa. Perti kuno daghan ng doktor karon na corrupt tugod anang kadaghan kwartas wala corruption nga ikaw ra usa. Kunay, nagunay kunay ban. Hindi na pwede na ay kunay na between the private and the public. Dili na mahimo nga ikaw ra usa diha, dili na. It takes to tango. So, usaon naman ng mga pobre kon magpadayon ng negative GDP? What happened? Mao na karon ang among gikabalakan. Mao na ang atong gikabalakan kay ang atong unemployment rate no? In fact, niadtong last month
ang duli na announce nga doon na sila nadawat nga mga notice na almost 25,000 ba to 21 to 25,000 retrenchment. Ha? Limang ka aside from 12 million nga nawagtangan sa trabaho gikan pa sa pag-lockdown, naduga nga na pod. Oh, so unsaon man nato ni pag Unsa man eh? recover? Unsa man eh? Sibura? 25,000? Dili na Sibura. Notice lang na nga nadawat nila for the month of January. It's not only Cebu but the Duli National. Ay. But kana lang nagpahibaw kay kanang mga sagaran, mga formal, mga dagkong company magpahibaw man na sila. Notice man na pero kato mga SME, micro, small, medium, ay sus mobiya naman to, mo close naman to while makahibaw. At ang utangan di kahibaw. Oh. So mao na ang atong sitwasyon dire nya. Ang atong ekonomiya, the backbone of Philippine economy is the micro, small and medium enterprises. Tinood. Yes. Unya pila may nanira ni atong mga SME ka company, 90,000 ka mga SMEs ang nanira sa last year. Imo nang i-times how many times na pila na indirectly gipakaon, gi-employ. Kana dili lalim. Dapat nga ang atong GDP negative 9.1 that translate into 1.7 trillion pesos. Pastilan, Imagine mo ana, 1.7 trillion pesos translate of negative sa imong economy. Pila naman na. Pila na ka population, pila na ka tao ang unta ma benefits. Ana, ni man ang negative. Tinod. So, sa una nga ang imuhang kita basta 1,000 na minusan na ana. So dili mas lisod karon nga atong situations. Unya kita gud sa Philippines, we are bang tourism driven pod nga economy ug ang consumption driven economy ta. Nya, asa na may ato ikonsumo nga wa na may mga trabaho mga tao. Unsa man pagbalik atong tourism nga wa may tay disposable income. Yes, tinood. Kanang disposable income, maunay mga tao nga magsuri-suroy lang na kay na siya ako igagasto. Magsige alas kapihan, restaurant, hotels, resort, travel, left and right, So, tungod kay muna siya mga disposable income. Wala na. Nya di po siya ka-travel kay tungod sa mga sections. Ang iyang huna-huna nga i-secure na lang niya nga basin og di para bata kasiguro kanus sa aning vaccine kay ingon matod pa sa atong impormasyon nga 2022 pa. Okay, ako lang ikuan, hala ko i-share nga mga kuan sa mission sa vaccine ba. Nga mo man nagipaabot gyud sa tanan. And then ang mga business sector nagpaabot ko diin Pero ang atong moabot nga vaccine nga ma-implement this quarter, February, March, April, moabot lang mga 5 to 9 million doses. Unya ang makuha ana, ma-injeksyonan ana, ang target dun sa government is 75 million Filipinos. 75 million Filipinos. Anya sa 75 million Filipinos, ang first na nga injekan na karon kato mga frontliners. Ang mga frontliners, frontliners, apil na ang mga PHW. So, around ka na mga nasa mga 12% ang atong 12% ang atong mga vulnerable sector like senior citizen ug ang 1% niya na mao ng mga frontliners, contact tracer, mo ni sila ang ma-injekan this quarter. Unya sa second batch, another priority sector sa mga aripanas mga October, mao nang mga remaining mga indigent na sa atong populations. So kay unahon man na sila kay ug dili na nimo nahon, dili man na maggawas-gawas ang panginabuhi nila, indigent na. So usa na sila sa mga priority sector. Ang kita nga mga working or the remaining 58 million sugdan na sa last quarter of this year, mahuman na
pod sa last quarter of next year. Oh, maagdan pa nag 2023. Maagdan pa. Kay imagine imo lang mathematical ba? 75 million. Oh, i-mathematical lang nimo. Unya atong archipelagic nga lugar, like for example, ang atong 7,000 islands. Na ay mga tao dalhon na dito ang mga bakuna ang logistical wala challenge. Tinuod. Kay dili man lang na yung dalhon na nga isip lang na yung barko rito ngayon sugatan na diha. Kinahanglan man na mga medical storage. Tinuod. Medical Dili, personnel. grabe ka challenge ang kuan ana ang trabaho. Pero ang priority areas nga ilahang ikuan karon mao ang Metro Manila, Region 4A kanang Calabarzon, nya Cebu ug Davao. Sa to Cebu pa. City, Davao City. Sa to pa ang Mao na full ang swing. mga priority areas. Lain na ang presidente ang higayon na nag full swing na sa baksin. Lain na. Lain na ang kuan. Pero mao ni nga usa ni nga madugay, nganong madugay man nagsakol na ang politika ini. Mag-atiman sa pagpangampanya na busy na pangampanya, mabiyaan na ang baksin. Tanawa ra gud na usa nilang gisigutan. Ha? Run Sara, run Lini. Di ba? Tanawa ko nabayhon nga baksin wala man nagisigutan na. Nakalimtan naman gani ang dengue, flu. Nakalimtan na wala. In fact, kung tanaw nimo ang survey sa Asian, ang Pilipinas ang pinakakuan nga disapproval sa in terms sa kinang pag-secure sa COVID. Nay survey. Survey sa Singaporean nga surveying firm. Ningon nga ang Pilipinas sa whole Asia mao'y pinakaubos og response sa COVID-19. Ang mga doktor na mas likod, ang mga general na mas atubangan. Mao na. Aliman pagka Vietnam mo, ang approval rating sa Vietnam sa ilahang COVID response 76%. Wow. Unya ang Pilipinas 6% ra. Businessman Recaloy sir, napupos lang atong time slot, so pangayon ka na kog parting words sa thousands of listeners karon sa yagyagan sa DYRC. Okay, daghang salamat Igsoon Eli Bakiro. Kining ang atong mga kaigsunan karon, no, padayon pa magyapunta nga naniid ining atong mga sitwasyon, amping lang gyapunta kay nagkadaghan na ang mga positive. Mas daghan pa gyud na kung naay mga mass testing, pero kana di ta kumpiyansa. And then ato lang ibalanse ang atong kinabuhi og panginabuhi. Hindi man pwede nga magsige ra kag puyo nya wa kay panginabuhi. So namoy mga bakante-bakante nga mga lote o mga yuta nga wa ninyo matikad, panahon na nga inyohang itikaron kay karon minus na baya ang nagmahal ang baboy, nagnihit pod ang manok, di na nimo uban pila ka mga outlets sa mga Senior Pedro, wa gani close gani kay way mga manok. No, ang problema sa manok tingali ang among naibalan tungod sa dili lang sa SF kundi kanang problema sa hatchery. Problema sa hatchery pag-produce og piso. Kay na disrupt siya sa mga previous mga lockdowns. So ang mga supply chain na naputol ba karon nagre-reestablish pa. So mo ni ang real nga situations. So amping man ta nga dili ta mataptan og COVID. Daghang salamat og God bless us all. Thank you, Sir Ray. Mao to si businessman Ray Caloy, sa chairman sa Filipino Cebuano Business Club, nga ang kadaghanan sa iyang mga membro MSME, micro, small, medium industries. Sa di pa ko mo commercial, akong i-greet ning nadiri ang akong former president sa CPAAC, Cebu Province Association of Accredited Cooperatives, CPAAC, si
Mr. President Berne Disabilie. No? I salute this man, Berne Disabilie. Unya nga kumparente si Dang Hitigan Manhares, si Bibit Palomar Lipar, si Director Edmond Merasol, si Rex Raul Haviliana, Alexander Menjula, Ma'am Marita Pacanya Igunya, si Mr. Yuni Kahambing, si Michael Orsavia Idilio, si Ma'am Victoria de la Piña, former Vice President sa Pag-ibig Fund, si Diamond Jim, si Edgar de la Cruz Guerra, past Assistant Governor sa Rotary District 360, si Edgar de la Cruz Guerra. Unya si Ma'am Catherine Ruiz, kini si Ma'am Catherine Ruiz is a really brilliant person na nasa non-government organizations, NGO. Mr. Raul Padilla, Attorney Joji Dical sa office ni Ma'am Janice, Congresswoman Janice Alimbangon, Susan Voliosos, o ni Ray Rodriguez Rapols, akong idol. O mga kisyonan, ay lisuan dahil sino mga radyo kay karong tatawd, atong mahinabi ang usa ka labor expert, Attorney Josephus Berondo Jimenez, human sa Commercial alas 10:36. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation.